importance of having ministry in church. Yan. Yung kahalagahan po na meron po tayong ministry o ginagampanan pagdating sa church po natin. Ano po? So, lahat po ba tayo, meron na po tayong ginagampanan dito sa church? So, amen kayo ng amen eh. Taas nga po dito yung may mga gampanin na dito sa church na ito. Taas yung kamay. Para makita lang po natin. Para na sa gano'n, makita po natin kung nadadaya po ba kayo o hindi. Sige, tignan po natin. Ano po? Sige, taas yung mga kamay. Yung mga merong gampanin. Pero yung mga wala pang ministry, huwag kayo magtataas ng kamay. Para na sa gano'n, makita po natin kung nadidisip po ba tayo o hindi. Ano po? Kasi yung iba, akala po nila, meron na silang gampanin dito sa church. Yung iba naman, akala nila, wala silang gampanin. Kaya makita po natin, para na sa gano'n, i-guide ko po kayo pagdating dito sa pag-aaral na ito. Sige po, pakitaan sa kamay na mayroon ng mga gampanin sa church na ito. Okay, salamat po sa inyong mga kamay. The importance of having ministry in church. Ito ba yung sinabi po sa kanilang binasa po natin, ano po? Dito titignan po natin, kung taga meron na po tayong gampanin, pero ilan lamang po ito sa mga nabanggit po na gampanin po natin, our ministry church. Sabi po dito, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng inirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. So, ilan lamang po ito sa mga ministry na nabanggit. Ito po yung fivefold ministry na napakahalaga po nito. Okay, tignan po muna natin what is ministry. Having an active ministry in the church is vital because it fulfills God's design for spiritual growth, unifies the body of Christ, and extends Jesus' hands and feet to the broken world. So napakahalaga po talaga nung tinatawag ng ministry. Yung po tinatawag ng active ministry. So ibig sabihin po nito, buhay. Yung ministeryo mo, yung iyong tungkulin, ginagampanan pagdating sa Panginoon. Sometimes, marami po na nag-achieve po na they have ministry on the church but they are not active. They are inactive. Bakit? Kasi hindi naman po talaga effectively nagagamit sila mightily for the Lord. Kaya medyo malabo pa rin po yung ministry na yun. Kasi alam niyo po ba, God fulfills our design para na sa ganoon, tayo po ay tumago. Mapatibay po natin at papagkaisa po natin yung tinatawag na body of Christ na binubuo sa church nito and extend Jesus' hands and feet to a broken world. Ibig sabihin, tayo yung magiging kamay at paa ng ating Panginoon para abutin yung sanlibutan. Kaya napakahalaga ng tinatawag na active ministry pagdating po sa Panginoon. So, hindi po tayo pwede nung tinatawag lamang na sitting Christian. Pag sitting Christian, wala po talaga tayo magiging kumbaga para wala tayo makukuhang maganda pagdating po sa ating Panginoon, pag sitting Christian lamang po tayo. Kaya, dapat na maalaman niyo po itong bagay na ito. Hindi lamang po tayo nag-gather ng kaalaman pagdating sa mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Okay, tuloy po natin. Ministries move believers from passive attendance to active purpose, ensuring the local church remain strong, healthy, and mission-focused. So, kailangan daw po tayo, hindi tayo passive attendance. Pag sinabing passive attendance, yung parang, yun nga po, yung parang sitting Christian ka lang. Yung wala ka lang kibo, yung wala kang ginagampanan, yung wala kang ginagawa, yung tahimik ka lang. So, yun po yung tinatawag na passive attendance to active purpose. Bakit po sinabi ng Lord na tayo po kailangan ay maging active purpose? Ibig sabihin po kasi, every Christians are called through the purpose of our God who's calling for us. Siya yung tumawag sa atin, and supposed to be, He had a purpose why He was calling us. Kung bakit niya po tayo tinawag. Tayo po lahat may purpose po na dapat gampanan. At yung purpose po niyo is accordance to our Christ Jesus.
At yun po yung kumbaga parang tinutukusan po natin, ano po, para na sa ganon, ang church po ay manatili po malakas, malusog, at nakapokus po tayo doon sa mission and not into other things around us. Kasi kung minsan para nakapokus na lamang tayo ito sa mga events which is not a mission, yung mga program which is not a mission, or kung ano ba yung mga activities na hindi naman po talaga nakapokus sa mission po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ano po ba yung ministry? In Hebrews, ministry is defined primarily as the priestly heavenly service of Jesus Christ. Parang yung ginagampanan po ni Jesus. Kaya kasi Jesus po yung great example po natin At kung bakit po ito, ministry na ito ay napakahalaga sapagkat ito po ay napapakahulugan sa ginawa ng ating Panginoon bilang pangunahing saserdote, walang hanggang saserdote. Now, the text use Greek terms like liturgos or minister or servant and liturgia, which is ministry or service. Pag sinabing liturgos, ang ibig sabihin po nito, yung gumaganap, yung gumagawa. At yung liturgia, ang ibig sabihin po nito, yung ating paglilingkod, yung ginagampanan natin. To show that Jesus acts as the supreme high priest, siya po yung parang example po, no, na masasabi po natin na ministry talaga. Amen. Amen. He served in the true heavenly sanctuary and offers permanent, perfect sacrifice to bring people to God. So sa madaling salita po dito, ang ministry ni Lord, ni Jesus, ay yung po ba, He gave Himself to be a sacrifice for many, to bring them to our God. Amen. Yung para matanong-balik tayo sa ating Panginoon. At yan na po mismo yung ating ministry. Kaya nga meron po tayong iba't ibang sangay na ministry na ginagampanan po pagdating po sa ating Panginoon. At yun po masasabi po natin na itong ministry nito ay tunay na paglilingkod talaga natin sa Panginoon, na kung saan ito po yung mga bagay na kung saan may kinalaman po talaga sa Panginoon at sa kanyang kaharian. Kaya hindi po natin kailangan na pag-iwalain lamang po na tayo po ay hindi magkaroon ng ministry pagdating sa church po natin. Every one of us should have a ministry in the church. Kaya po inaakala po natin na nakaugalian natin na nagsisimpa lamang po tayo, nakikinig lamang po tayo, o nagagather lamang po tayo, nagko-collect lamang po tayo ng mga aral patungkol sa ating Panginoon. It is useless kung hindi po natin gagamitin yung lahat ng mga natututunan natin para po maging example po tayo at maging katulad po natin ang Panginoong Jesucristo. Okay. Sabi po dito number 1, ministry fulfills our design and calling. Without this ministry, hindi po mapupulfill ng Panginoon, hindi niya masasakatuparan sa iyo yung pagkakadesenyo at yung panawagan niya sa buhay mo. So every one of us has a design from the Lord. Every one of us has a calling from the Lord. Lahat tayo mayroong disenyo na dapat po napalutangin sa atin ng Lord. Lahat tayo mayroon po tayong panawagan na kailangan gampanan natin sa Panginoon. Hindi po yan kung pagkabalang nag-church lamang po tayo at sasabihin natin na hindi ko naman panawagan yung bagay niyan. Every one of us has a purpose. Hindi ka napunta dito sa church na ito without purpose. Kasi ano sa isay, bakit ka nagsisimba? Walang sa isay na nagsisimba ka kung walang purpose. At kung hindi ang Diyos ang tumawag sa iyo, at kung bakit ka nandito, it is because of the design of God into your life. At dapat po itong ma-fulfill sa buhay mo. Kaya kung sasabihin lamang natin, okay na sa akin, yung nakaupo ako, nagsisimba ako, at nakikinig ako ng salita ng Diyos, saan ko gagamitin yun? So wala pong paggagamitan tayo, kaya useless yung mga bagay na yun. Halimbawa, ikaw, nag-aaral ka ng isang kurso na kung saan inhinyero. Sa pagiging inhinyero mo, nag-aaral ka. Pinasa mo lahat ng mga exam, pinasa mo lahat
pati yung board, pinasa mo yun, nakagraduate ka, at pagkatapos ayaw mong gamitin. Anong silbi nung pinag-aralan mo? Wala. Amen? Amen. So that is not the purpose. And you are not designed to become an engineer. So sa madaling salita, bakit ka naging engineer? Eh hindi naman pala design mo yun para sa sarili mo. And that was not your calling. So ibig sabihin, hindi mo naman pala gusto yung bagay na yun, bakit ka naging engineer? Amen? Amen. So ganun din po yun into our ministry. Kaya tayo nagkakaroon o kung bakit tayo kumukuha ng ministry sa church po natin to fulfill our design and calling. Amen? Amen. Para maipakita sa atin talaga ng Lord that us or every one of us has design from the Lord. Amen. Tayo lahat nakadesenyo kay Kristo. Amen. Kaya hindi tayo pwede halimbawa maging tamad at wala tayong ginagampanan para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Amen. Now, our ministry that fulfills our design and calling is to save, to serve. Niligtas po tayo ng Panginoon para magligtas o maglingkod. Yun po yung ministry po natin. Katulad nga po na sinabi dito, God save us not just to sin, but to do good works prepared in advance. Amen. So, alam niyo po ba, nasa simula pa lamang, bago katawagin dito sa church na ito, may nakadesenyo na sa iyo ang Panginoon. Amen. Iniligtas tayo ng Diyos, hindi lamang upang maupo, kundi tayo po, ginawa po tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Panginoon, hinirang tayo ng Panginoon para sa mga mabubuting gawa. Na noon pa man una ay nakadesenyo na po sa atin. Kaya tayo po lahat na nandito, don't be amazed kung mayroon tungkulin na pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Amen. And I assure you, based on this study, pinakikita dito na kapag ang isang tao ay niligtas ng Panginoon, mayroong purpose ang Lord. At yung purpose niya yon ay maging kaisa niya doon sa layunin niya para sa buhay mo. At hindi po natin kailangan sayangin yun, na kung saan nakadesenyo na yun nung una pa man, tinawag na tayo para gumawa ng mabuti. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noon, una pa man, upang gawin natin. So, meron na pala mga nakabagay na nakahatag po sa atin na dapat natin ginagawa. Kaya hindi po natin makita yung bagay na yung pag-i-adjust mo ngayon. Kaya hindi natin makita yon because we are not looking forward to involve our life into the church ministry. Ayaw natin i-involve yung sarili po natin sa ministeryo. Wala. Sa ministeryo natin sa Panginoon. Mas lalo na tatlo po. Find out sa ganon, malaman po natin kung ano po yung ministry po natin sa Lord. We must involve our life into church ministry. Amen. Hindi po pwede na tayo po ay isolated lamang. Pag sinabing isolated po, mamaya papakita po sa inyo, pero bigyan ko muna po kayo ng bagay nito. Pag sinabing isolated Christian, wala pong ginagawa yan, solo-solo lamang po yan. Simba lang ng simba yan, pero wala nangyayari sa buhay niya. Pakita niyo po mabuti po itong mga bagay na ito. Bakit kumihina siya? Tayo po ay nakadesenyo na. Huwag mo niya gawin. Tayo po ay nakadesenyo na sa Panginoon. At we cannot break that design for us and calling by God into your life. Huwag na huwag mong papabayaan po yung bagay na yon. Dahil mawawala na sa isay yung buhay mo kahit na nandito ka sa church na ito. At yun po una pa lamang, sabi po dito, tayo'y tinawag para sa pagbubuting gawa. Para ihanda ang iglesia para sa ikatitibay nito. Amen. So, ulitin ko po sa inyo, ano po? Wala
Walang saysay yung ating pagsamba kung hindi natin makikita kung ano yung disenyo ng Lord at pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kaya nga, mabuti po na tayo po'y magkaroon ng involvement pagdating sa church ministry. Naiintindihan niyo po ba? Kasi alam niyo po, kahit na magsimba tayo na magsimba, kung hindi mapupulfill ng Lord yung panawagan niya sa buhay mo, wala saysay. Kahit na sabihin mo na araw-araw nagsisimba ka, Pastor, Sunday lang naman po ang simba, yun na nga po ang mahirap doon eh. Sunday at Wednesday lamang po tayo, pero hindi pa napupulfill yung gusto ng Lord, yung kanyang layunin ang panawagan niya sa iyo. Kaya alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, open up your spirit into the Lord. Buksan natin yung espiritu natin. Huwag kayong masapatan na, ako yung nagsisimba na ako, nagbabasa ako ng Bible, nagpapray ako. Alam niyo, useless. Dahil kahit na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, saan mo gagamitin ito? Bali wala po. Now, we need to use our gift. Now, using our gift, every believer has a unique spiritual gift means to benefit the whole community. Kailangan pakinabang ka. Pakisabi mo sa katabi mo, pakinabang tayo. Pakinabang tayo. So, dapat pakinabang ka into your community, into your home, into your working place, into the school. Kailangan pakinabang po tayo. Kasi binigyan po tayo ng tinatawag na unique spiritual gift. Binigyan tayo ng kaloob. Mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para magamit po natin for the benefits of others. Amen. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, do not be an isolated Christian. Kasi pag isolated Christian ka, simba ka lang na simba. Para saan? Para sa sarili mo lang. Which means, wala saysay. Hindi tayo nagiging pakinabang sa Panginoon. Kaya tayo niligtas ng Panginoon to fulfill the design and calling of God into your life. Hindi niyo po mabuti po yun, ano po? Kasi marami po sa atin ngayon, nag-struggle po tayo, akala nila sapat na yung nagsisimba lamang po tayo. Kaya nga po, there is no spiritual growth accordingly sa bawat Kristiyano. It is because they are ignorant about this. Wala po silang kaalaman dito sa mga bagay nito. At ang pagkakakala po nila na basta lamang po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at wala na po tayong gapanin pa ng iba. Kaya nga, dapat yung buhay po natin in our design and calling of God, maging benefits po tayo para sa marami. Maraming makinabang sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming makinabang sa ating pagkakaligtas. Maraming makinabang sa mga natututunan mo sa Panginoon. Hindi po yung mga sitting Christian lang or isolated Christian na nagsosolo lamang po siya at sa ganang pansarili lamang po yung kapakanan na iniisip po niya. Tandaan po natin, inisip ka ng Lord. Inisip niya na maligtas ka. Inisip niya na lumago ka. Inisip niya na matuto ka sa mga bagay-bagay pagdating sa Lord para na sa ganoon magamit ng Lord yung buhay po natin for the benefits of many people. Amen. 1 Peter chapter 4 verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayanang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Now, ito kadalasan hindi po ito nasasaliksik ng bawat Kristiyano. Ano po ba yung talento ko? Ano po ba yung kaloob sa akin ng Panginoon? Kakayanan ko na ibinigay sa akin ng Lord, regalo sa akin ng Lord, na magagamit ko to edify this church, to strengthen this church. Minsan alam nyo, hindi natin hinahanap yun. It's supposed to be, ikaw pala yung nagiging missing link ng church dito kung bakit hindi po itibay yung body of Christ. Ang hindi po natin alam, akala natin hangang-hanga tayo doon sa mga co-workers dito, ano po? Hangang-hanga tayo doon sa pastor. Pero ang hindi natin alam, ikaw pala yung nag-iisang missing link. Na kailangan po pala na yung sarili mo, matuklasan mo kung ano yung design nyo sa inyo ng Panginoon at kung ano yung tawag sa inyo ng Panginoon to unify the body of Christ. Amen. Kaya alam niyo kung minsan hindi nabubuo yung body of Christ because of this kind of person in the church.
This kind of Christian in the church. Kasi he's always isolating his own. Ina-isolate niya, hinihiwalay niya sa karamihan, hinihiwalay niya into body of Christ. Kaya tuloy, hindi mabuo yung plano ng Diyos na pagkakadesign niya sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, una pa lamang po, itinalgalanan tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti. At alam niyo po ba kung ano yung mabuti na yun? Yung talentong tinanggap mo sa Panginoon. Amen! Halimbawa sa pagtuturo, sa pag-evangelista, sa paghahayo, sa pagpapastor, sa pag-apostol. Yan po yung mga bagay na binigay sa atin. At marami pa po mga extra ministry na isinaboy sa atin sa bawat Kristiyano ang ating Panginoon na pwede natin maging katungkulan at pwede natin maging tungkulin para mapalago po natin ang body of Christ. Every person in the church should follow Jesus' example. Sabi po dito, Jesus came to serve, not to be served, giving us a pattern to copy. Hindi po yung parang, tingnan niyo po ha, gusto ko po kayo bigyan po ng idea po dito sa bagay na ito. Minsan akala po natin, nagpunta po tayo dito sa church na ito, para paglingkuran. Now, alam niyo po si Jesus, pinakita niya, He set a good example for every Christian for every followers of Him para makita nila kung ano po talaga yung dapat na ginagawa natin. At sabi po sa Marcos chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Amen. For the benefits of many. Amen! Now, paano mangyayari yun? Kailangan every one of us to serve. Amen! Lahat tayo kailangan maglingkod. So, ganito po ang example po niyan. Sabi ng iba, na kapag nag-church siya, naglilingkod na siya, ano po? Marami po kaisipan po yung ganito eh. Isa, makinig po kayo, isip po muna tayo para maintindihan nyo. Marami mga kaisipan, pag ako nag-church ako, naglilingkod na ako sa Panginoon, that was wrong. Amen! Absolutely wrong. Bakit? Pagdating po doon sa tinatawag na sitting in church for listening, ang ibig sabihin niyan, sila yung pinaglilingkuran. Pag sitting Christian ka in the church, nakikinig ka lang, ibig sabihin niya, pinaglilingkuran ka. Bakit? Kasi tinuturuan ka eh. Amen! Binibigyan ka ng aral patungkol kay Kristo, ibig sabihin nun, pinaglilingkuran ka. Amen! Kumukuha ka lang ng kaalaman. Kaya ang ibig sabihin niyan, pinaglilingkuran ka ng mga nagtuturo, ng mga umaakay sa iyo. Amen? Amen! Amen. Yan? Now, using and sharing what we learn, halimbawa, natuto ka na sa pakikinig mo ng salita o sa pagsisimba mo. Yung mga bagay na natutunan mo, ginamit mo ngayon. You are now equipping to share the words of God. Naglilingkod na yun. Amen? Amen! That's why, yung pong tinatawag na sitting Christian who's about to listen into what they heard from the pastor, ibig sabihin nun, pinaglilingkuran siya. Amen? Amen! At yung naman natuto, nakakuha ng karunungan at kaalaman, ginagamit niya ito sa iba to share para makapagligtas, yun yung paglilingkod. Amen! Kaya ang pag-church, ang ibig sabihin niyan, pinaglilingkuran ka. Kaya nga to have a ministry in the church, kailangan na kailangan po yun to fulfill the design and calling of you by God. Amen! Kaya tandaan po natin, no? Huwag niyo pong iisipin na kaya ako nagsisimba kasi naglilingkod na ako sa Lord. No, hindi pa. Tinuturuan ka pa lang. Kumbaga parang dinidisciple ka pala para na sa Lord, magamit po yung buhay mo for the glory of God. Amen! Ikalawa, ministry builds up the body of Christ. Nakapagawa ng ministry ang isang tao into his church, hindi po siya nakakapag-angat o hindi siya nakakapagpatibay ng isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. What is the body of Christ?
As tayo. Tayo po yung binubuo ng body of Christ. Tayo po yung mga church. Amen. Now, pag wala pa tayong ministry, there is no spiritual maturity. Kaya nga sabi po dito, active service stretches our faith and deepens our biblical understanding. Kaya po pala wala po tayong better understanding, yung wala tayong maayos na pangunawa, pag-iintindi sa mga bagay na natututunan natin o napapakinggan po natin, it is because of wala tayong ministry. Amen? Amen. Now, kapag tayo mayroong ministry, yun po yung tinatawag na active service, na yun po yung kumbagay humahatak po sa ating pananampalataya para mas lumalim pa po tayo. Lumalim tayo sa ugnayan, lumalim tayo sa kaalaman, lumalim tayo sa kaunawaan, at lumalim yung ating bagay na ginagawa para sa Panginoon. Amen. Ang tawag po doon is cultivation. Nakukultivate ng todo yung mga bagay na napakinggan mo at natutunan mo. Kaya nagiging kagamit-gamit po yun. Kaya nga yung mga tao na gusto maglingkod sa Panginoon pero hindi naman hinahampang yung mga paa nila, wala siyang say po yun. Amen. Dahil ang kailangan po talaga, magkaroon po talaga tayo ng access to serve God. Amen. Active service na tinatawag para na sa ganun ma-stretch po yung ating faith in God. Kaya kung minsan nakikita niyo po, yung pananampalataya po natin hilaw. Bakit po hilaw? Kasi nga po hindi nakukultivate ng maigi. Na kapag ikaw naglingkod ka na sa Panginoon, doon mo makikita pala, uy, tama pala na ang Panginoon po pala gagawa ng lahat-lahat sa buhay natin. Because He is the one who called us. He is the one who designed every one of us. Amen. Kaya every one of us has a different design that coming from the Lord. Ay, Diyos ang gumawa ng mga bagay na yun. Kaya kung minsan, alam nyo, medyo lumiliit yung ating kaunawaan pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Kaya nga marami nga po ako nakikita at nare-relate na kapag nagsisimba raw sila, serving God na raw po yun. That is not serving God. Amen. Amen? Amen. Kasi yung faith po nila is still on the beginning. Nandun pa lamang sa pasimula. Kasi yung pananampalataya nila, hindi pa nagmamo para paglingkuran ng Lord. So, ibig sabihin, napakabago pa ng pananampalataya natin sa Panginoon kung hindi pa na-equip yung mga talento natin, yung mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, tandaan natin, kapatid sa Panginoon, hindi po tayo magiging kagamit-gamit talaga kapag hindi po natin naunawaan itong mga bagay na ito. Amen. Ministry is very vital. Napakahalaga po niyan, napaka-essential po niyan sa isang Kristiyano. Huwag kang papayag na taga-simpa ka lamang. Huwag kang papayag na taga-upo ka lamang. Kailangan niyo mas involve yourself into the family. Kailangan meron tayong ginagampanan. Kailangan meron po tayong tukulin. Kailangan meron kang responsibility. Kailangan nagliligtas ka. Amen. Kaya nga dito pinapalalim po yung kaunawaan natin sa mga bagay na biblical. Kaya kahit na magbasa ng Biblia o sitting Christian ka lang or isolated Christian ka lang, mahihirapan mga unawain yung mga bagay-bagay pagdating sa Lord. Ephesians chapter 4 verse 11 to 16, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol at iba naman yung mga propeta, ang iba'y mga evangelista, ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Tayo yung mga hinirang eh. Believers of Christ, tayo po yung hinirang ng Panginoon upang maging matatag ang katawan ni Kristo. So, ang layunin ng Lord para patatagin ang iglesia. Verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya, unifies our faith in Christ, at pagkakakilala sa anak ng Diyos. Kaya nga hindi natin halos lubusang kilala ang anak ng Diyos eh. Kaya nag-struggle pa rin tayo sa pangunawa po natin because of not having a ministry in Christ. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14,
Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Kaya hindi yung napapansin, ang daling marahulyo ng isipan natin, no? Ay, bakit sabi sa akin nung isang nakausap ng pastor, ganito, ganyan, okay na pala yung gano'n. Kapatid sa Panginoon, kasi nga, kulang tayo sa kaunawaan. Kaya madali po tayo, para tayo mga bata, na madali po na madaya yung isipan po natin. Doon naman, hindi naman gano'n eh. Doon naman, okay na, magsimba ka lang. Kasi nga, hindi po nila kinukultivate na yung espiritu natin. Kaya yung faith natin, nandun pa rin sa level ng pagiging beginner. Amen? Amen. Kasi hindi napapalalim, hindi na-depends po yung ating mga pananampalataya sa Lord because we are not involved yet into the ministry of God. Yung purpose, yung layunin, yung disenyo, yung panglawagan ng Panginoon, hindi maganap-ganap sa buhay niyo. Amen? Amen. Kaya nga kung gusto mo talaga lumalim yung tayo mo sa Panginoon, involved into the ministry. Amen. Magkaroon tayo ng responsibility, listen, mga kapatid sa Panginoon. Pakinggan niyo po ito. Na wala pong hadlang pagdating po sa ministry natin sa Panginoon. Amen. If you really wanted to cultivate and to deepen your faith into Christ Jesus, kailangan po talaga nag-involve po yung sarili mo. Kaya yung iba na huruhustahan na lang, okay na sa akin ito, pastor. Basta ang mahalaga, nakakapag-church ako, walang sa'yo. Saan mo gagamitin yun? Amen? Amen. Para naman po yung nagtatrabaho ka ng walang sweldo. Ayaw ka nun? Papayag po ba kayo nun? Nagtatrabaho ka sa mga panahon pero walang sweldo, papayag ka nun? Hindi ka papayag nun kasi walang magiging kasaysayan yun. Amen? Kaya nga, dapat lahat according to the purpose of God. Verse 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng ating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. Kanilang tayo yung mga joints. Tayo yung nagmula sa Panginoon. Kaya kung paano gumagawa si Jesus, ganon din tayo bilang mga joints, bilang mga kasukasuan. Ganon din po yung dapat na layunin ang buhay natin katulad ng layunin ni Kristo. Amen. Kaya sabi po dito, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. Ano ba yung sinasabi po dito sa pamamagitan ng pag-ibig? Kapag maayos na gumaganap ng tungkulin, nagkakaroon tayo ng spiritual growth. Amen. Nagiging matatag tayo, nagiging matibay tayo. At lumalago tayo sa pananampalataya. And this cannot be happen if you don't love for the Lord. If you don't have a love for the Lord, kung wala tayong pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, lahat ng mga umiibig sa Lord, talagang naka-involve ang buhay sa Panginoon. Hindi niya ina-isolate yung sarili niya. At paano po ang isang tao na may pag-ibig sa Lord naka-isolate? Nakakita ka na ba ng gano'n? Hiwalay ka doon sa pinamahal mo. Amen? Naintindihan niyo ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, naiintindihan mo ba yan? Naiintindihan mo. Yung totoo, naiintindihan mo? Naiintindihan mo. O baka hindi mo naman napakinggan. Pag hindi mo napakinggan yun, paano maiintindihan? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, open your ears. Yung spiritual ears, para na sa gano'n, matutunan nyo itong mga bagay nito at hindi tayo nananatiling dinadaya ng kaaway. Kahit magsimba ka na magsimba, kung hindi mo alam ang disenyo, ang panawagan ng Panginoon sa buhay mo, ay talaga sasabihin mo, pagpagila ko ng ministry. Ito lang, sisimba na ako, okay na. Kung saan may importante ito, may relasyon na ako kay Jesus, wala pa rin po yun eh. Yung ugnayan, kailangan mayroong kalaliman. Amen. Kaya nga, we need to cultivate. Kailangan na ito yung nabubukal natin, nahuhukay natin ang malalim. Para na sa ganun, mag-rooted ka ng todo kay Kristo. Amen. Kaya kung walang pag-ibig po talaga, hindi po magiging mahalaga sa atin itong mga disenyo na ito. At ito po panawagan ng Lord sa buhay natin. Sabi dito, it's brotherhood
strengthens one another resolve. Paano tayo magiging kalakasan ng bawat isa? Kung wala kang pag-ibig. Hello? Kaya nga, kung wala kang pag-ibig kay Kristo, paano mo iibigin yung kapwa mo? Now, how come you have ministry in God? Hindi ka talaga magkakaroon ng ministry sa Lord. Kaya nga, kung papansinin po natin, halimbawa, ang tagal mo na dito sa church na ito, wala ka pang best friend dito. Wala ka pang ka-close dito. Amen. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit hindi totoo yung tinanggap natin eh. We need to unitize into the Spirit of God. Kasi si Jesus yung tumawag sa atin, humirang sa atin, para pagkaisahin tayo at palakasin ang katawan ni Kristo. Now, without the love of Christ, without the love of you to Christ, ibig sabihin po nito, malabo po talaga na magkaroon ka ng ministry. Tatanungin kita sa oras na ito, ilan taon ka lang dumadalo ng church nito, pero meron ka na close friend dito. Di ba kung minsan wala? Bakit? Because you are an isolated Christian. Because you are a sitting Christian. Hindi nai-involve na todo yung buhay mo into the spiritual things in Christ. Hello? Doon pa lang kung talagang uunawain mo itong bagay nito, maramo kang magkaroon ng kaugnayan doon sa disenyo, doon sa ministeryo, doon sa panawagan ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Yun ang inlag eh. Kasi mo, pag inlag ka sa trabaho mo, ayaw mo umabsent. Pag inlag ka sa pag-aaral mo, gusto mo lahat pasukan mo. Hindi ka a-absent. Pero kapag ka sa Lord, hindi ka in love, gusto mo nga wala ng church eh. Gusto mo nga wala ng pagtitipon, lalo na umuulan. Amen? O aminin po natin, kung talaga totoo tayo kay Kristo, hindi po ba yun ang katotohanan? Hello? Bakit? Kaya nga, we hate to have ministry in God. Why? Kasi nga wala yun lang. Hello? Jesus is the love. Kaya nga, nothing can separate us from the love of God. If we have Christ in our life, we have love. We have Jesus, we have love. Your love for others, your love for the brethren, your love for the brotherhood, nandun yun. Kaya doon tayo natututo magkaroon ng ministry. Kailangan paglingkuran ko itong taon ito kasi mahal ko ang Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos ay nasa akin, kaya naglilingkod na ako ngayon. Hindi na ako ang pinaglilingkuran ngayon. Because of the love of God, I saved. I've been saved. Naligtas ako dahil sa pag-ibig ni Jesus. At yung pag-ibig na yun na tinataglay ko dahil yun ang nagligtas sa akin, magliligtas din ito. Kaya ikaw ngayon, nakakapaglingkod ka kayo sa kata mo because of the love of Jesus. Who first love us? Siya yung umibig sa atin. Kaya yung pag-ibig na yun, pinasa sa iyo, pinasa mo sa iba, pinasa niya naman sa iba, nagkapasa-pasa na, pinapakali lahat ng Jesus. And at last, sa great ministry, hindi yung tinatawag na talaga legit na ministeryo natin sa Panginoon. Kaya nag-church na tayo, tapos nag-ministry ka na, naglilingkod ka na, wala ka palang kaibigan dito sa church. Wala ka palang ka-close dito. Halos strange ka pala dito. Amen? Halos wala ka pa na, halimbawa, talagang nakakabanding ng todo dito eh. Kaya nasabi ko nga po sa inyo, mahalaga yun. When every parts of the body works, the whole church grows stronger in love. Amen? Kaya nga napakahalaga ng love eh. Kasi dapat tayo talaga effectively, gumagana tayo sa Panginoon dahil sa pag-ibig ni Christian. Ephesians chapter 4, verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan na pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. Sino yung tinutukoy dito? Si Jesus. Mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. Siya mismo, solid in Christ. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ayaw po yun, ano po? Ayaw po yung binuo ni Jesus. Lumalaki ang katawan at pinapatatag nito
ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Si Jesus pa rin po yun. At yung pag-ibig ni Jesus, joined with our love, kaya nagkakaroon po ng malaking impact to the world. Amen. Sa buong sanlibutan, kaya nga po, nakita nyo na capture po nila ang buong mundo. Because the love of Jesus and the love of the apostle unite together, kaya maraming naligtas. Kaya yung love ni Jesus plus yung love mo, nag-combine po yan, marami kang maliligtas. Amen. And that was, doon tayo nakakabuo to building up a ministry for Christ. Kaya subukan mo, ibigin mo yung kapwa mo. Magkaroon ka ng pag-ibig to the lost. Makikita mo, ikaw mismo, makakapagligtas ka ng buhay. Amen? Without love with the head, we cannot build our ministry. Kaya nga nakita nyo, hindi tayo tinutulak para mag-involve sa ministry. Why? Kasi wala tayong pag-ibig doon sa namumuno sa atin eh. And who is the head? Jesus. Amen? Sige po natin, even to our pastor, wala po tayo simpatya. Bakit? Because yung head nga po natin, which is Jesus, has a representative person. In the person of a pastor, evangelist, apostle, prophets, and teacher. Sila yung representative person ni Christ. Kaya kung wala kang pag-ibig at simpatya, doon sa fivefold ministry na yun, I tell you, hindi ka talaga magkakaroon ng pag-ibig na magkaroon ng ministeryo. Amen? Amen! Kaya nga kapatid sa Panginoon, yung hate na hate mo yung pastor mo. Paano mo buo yung ministeryo mo? Hindi ka magkakaroon ng ministeryo. Kasi love plus hate, ano mangyayari? Collides. Amen? Sasabog. Halimbawa, your hate for your pastor and the love of your pastor being combined, it collides. Sasabog po yun. Kaya kung wala kang pag-ibig sa pastor mo, at wala rin pag-ibig sa iyo yung pastor mo, sabog yun. Walang mapapang ministeryo. Hindi mapabuo at hindi mapapalakas yung tinatawag na katawan ni Kristo. Amen. Kaya nga, do not be an isolated Christian. Ang isolated Christian na tinatawag ay yung pong tinatawag ng makasariling Kristiyano. Na ang gusto niya lamang yung maligtas yung sarili niya. Wala akong pakialam sa iba. Basta love ko lang yung sarili ko at si Kristo. Wrong. Eh, Gisyon, paano mo mamahalin si Kristo? Eh, wala kang ang pag-ibig sa iba. But the love of others is your love for Christ. Amen. 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 Kaya nga, hindi ka talaga magkakaroon ng ministeryo in Christ kung wala kang pag-ibig. Kung ang pag-ibig mo lang sa sarili mo, iingatan mo lang, iniligtas mo lang yung sarili mo. Kaya ngayon, nakatuon yung isipan mo, magpapayaman na lang ako. Magpapaganda na lang ako. Magpapakasarap na lang ako sa sarili ko. Even though wala akong mga fellowship, ganon yung tinatawag na isolated Christian. Nag-iisa malaki, makasarili. Kaya nga, umpisahan mo. Kung gusto mo magkaroon ka ng ministry, isip tayo. Kung gusto mo magkaroon ka ng ministry, makipagkaibigan ka na sa mga kapagiran into your church. Amen. Kasi kailangan na yung sarili po natin ay maging pakinabang sa marami, hindi lang sa sarili mo. Amen. Kaya nga kung trabaho ka lang ng trabaho, aral ka lang ng aral, inarasikaso mo lang yung buhay mo, I tell you, wala kang pag-ibig kay Kristo. And that was the right term, the right word. You don't love God in your life. Hindi mo mahal si Jesus. Kaya nga, para magkaroon ka ng ministry, kailangan, you must have the love like the love of Jesus. Amen. Kasi Jesus kaya lumabang po dito eh. It is because we love us. He love us. Lahat tayo inibig ng Diyos. Amen. Sabihin mo, kaya pala nandito, nagtigdas ang Panginoon sa Kristo dahil mahal niya tayo. Kaya pala, Kaya anong dapat po natin gawin? He said, ito yung dapat natin gawin ngayon. We should overcome our isolation.
Amen? Pakisabi mo nga sa katabi mo, kailangan mapagtagumpayan ko yung pagiging isolated Christian ko. Now, anong dapat po ngayon? Serving side by side, create deeps, lasting Christian friendship and unity. Kaya hindi mo napapansin, para sa'yo toxic yung mga tao sa church. Para sa'yo walang kwenta yung mga tao sa church, plastic. Hoy, listen, tingin mo may dito sa harapan. Nandito yung plastic sa harapan niyo. Joke lang. Tingin kayo, hindi kayo makatingin, no? Kasi hindi niya matanggap ng plastic si pastor, ano po? Ha? Plastic si pastor. Kapag ka plastic din yung kasama niya. Kasi siyempre, kahit na magpakita ko ng katotohanan sa inyo, kung plastic kayo doon sa katotohanan na yun, magiging plastic po yun. Hindi yung magiging real. Kaya nga, sabi dito, serving side by side, create deeps, lasting Christian friendship and unity. Kaya nakikita mo, halos dito ka na bumubuong ngayon nung tinatawag na kaibigan. Amen? Amen! Nakakalimutan mo na yung outside friend mo because you have a new friend which is start in the love of Jesus. Simula, nag-umpisa sa pag-ibig ni Jesus. Kaya yung pag-ibig na yon, katulad ng kaibigan mo na may pag-ibig din kay Kristo. Kaya kung sasabihin mo sa akin, in-love ka kay Jesus, pero wala kang kaibigan inside the church, I tell you, hindi po ganun talaga yung pag-ibig kay Jesus. Although we love the sinner, although mahal po rin natin yung mga makasalanan, yung mga lost, yung mga ligaw, kaya po natin sila gusto rin, meron tayong compassion sa kanila na maligtas din po sila. Sabi po dito, dapat po natin malampasan po yung talagang pag-iisa po natin, which is the selfishness. Ang paglilingkod po, na may katuwang, nang may magkatuwang, sabi po dito, ay lumilikha ng malalim at pangmatagalang pagkakaibigan at pagkakaisa bilang mga Kristiyano. Ulitin po sa inyo, no? Sabi dito, serving side by side, create deep, lasting Christian friendship and unity. Sa Tagalog, ang paglilingkod ng magkatuwang, ng may katuwang, ay lumilikha ng malalim at pangmatagalang pagkakaibigan at pagkakaisa bilang mga Kristiyano. Kaya kung halimbawa, may kaibigan ka dito, nagpaplastikan kayo, parehas kayong hindi kay Kristo. Yung pala, no? Natutok natin, ano po? Kaya kung bumubuo ka ng kaibigan dito, pero nag-aatakihan kayong dalawa, ano sabi? Kung kayong dalawa'y magkakagatan, mauubos. Amen? Pero, sabi dito, serving side by side, kung magkatuwang kayo, magkaisa kayo, sa paglilingkod para kay Kristo, nakakabuo tayo ng malalim at matagal na pagkakaibigan. Amen! Amen? Amen! Magkakabuo tayo ng solidity pagdating kay Kristo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung nandito ka sa church na ito, matagal ka na dito, wala ka pang best friend. Lahat ka-irigan mo pa. Lahat kagalit mo pa. Lahat kasamaan mo pa ng loob. Uy, gising. Baka hindi ka naglilingkod kay Christ. Kaya nga kapatid sa Panginoon, pagdating kay Christ, you need to serve. Kailangan maglingkod tayo. At yung maglingkod na yun, mangyayari yun. Kung mayroon kang pag-ibig sa lahat. Even to your enemy, kailangan buuin mo yung love mo doon. Kasi hindi kayo may mga kaaway. Umpisahan mo ng batiin yun at mahalin mo. Hello? Umpisahan mo muna dito para magkaroon ka ng ministry. Kaya nga makikita mo, parang hindi ka interesado na bumalik-balik dito, gusto mo linggo lang at Merkulis yung pagsisimba mo. Bakit? Wala ka na nabubuo dito ang kaibigan eh. Kailangan mo bumuo ng kaibigan mo na dito. Bakit? Doon nag-i-start yung ministry in Christ. Kaya po, si Jesus nakapagligtas ng marami, which is great ministry. The great impact of that ministry is to save us all. Amen! Yun yung ministry ni Jesus. Ngayon, paano ka makakapagligtas kung wala kang pag-ibig sa kapwa
Jesus ang nagligtas po sa atin, yung lalim ng kanyang pag-ibig para sa atin. Amen. Ngayon, paano ka makakapagligtas? Paano ka mahayop? Paano ka magsaserve sa iba kung wala kang pag-ibig para sa kanila? Amen. 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 O taas ang kamay na meron na talagang mga close dito. Makita natin. May nagka-close na lahat. Ibig nyo sabihin, ako lang walang ka-close dito. Sabi ko na eh, pag plastic sa plastic, wala eh. Sasabog lang eh. Amen? Oh, di ba? Naintindihan nyo? Kaya nga tayo tinuring na kaibigan ni Jesus at hindi na alipin eh. Kasi hindi natin mauunawaan yung mga bagay na tinuturo niya eh, kung tayo mo'y mga alipin. Kaya nga, kung halimbawa, let's say, enemy mo yung kapatiran dito, kaaway mo. Oy, Vincent, medyo nagiging isnabera na naman kayo. Pagka nakamahan mo, nagiging isnabera ang tao. Bakit gano'n? No? Nagiging mga isnabera. Nagiging busy ko mo. Hello? Pag tinatanyakan ka, tanggapin mo. Amen. Kasi may tinuturo ang Lord eh, may purpose niya eh. Amen. At may disenyo na dapat gawin sa iyo ang Panginoon. Amen. At yun po yung dapat na mangyari po sa atin. Tanggapin po natin yung bagay na yun. Amen. Mga ngaral, chapter 4, verse 9 to 10. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag napabuwal ang isa, maipatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Okay. Kawawa ka naman. Kaya hindi niyo napapansin, maraming nalalaglag sa paglilingkod nila. Bakit? Walang kaibigan. Amen? Amen. Gusto nang sama natin sila dito ha. Yun nga ang problema eh. Hindi nabuo yung pag-ibig. Kaya nalaglag. Pag nabuo yung friendship with a precious love of Christ, pag nalaglag ka, mayroong magbabangon sa iyo. Pero pag walang friendship, pag nalaglag ka, bahala ka sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga sabi dito, kung mayroon tayong katuwang, mayroon tayong kaisa sa mga bagay na ginagawa ni Jesus, sa mga bagay na ginagawa natin kay Jesus sa ministry na ito, magiging matagal tayo. Kaya nga nakakabuo yan ng pagmatagalang pagkakaibigan. At nakakabuo yan ng tinatawag na solidity in Christ Jesus. Amen? Kaya kapatid sa Panginoon, mahalaga po na may kaibigan po talaga kayo dito na pinamahal. Amen? Kaya kapag halimbawa, no, dalawa lang yan. Sabi mo dyan, dalawa. Eh kung lahat yan, mahal mo. Paano ka pa malalaglag kay Kristo yan? Paano ka pa nilipat ng church? Amen? Diba? Galing ka dito sa church na ito, wala ka na din kaibigan. Wala ka na din kalab. Amen? Minahal na kamagagawa. Tapos nilipat ka doon, ano yung ihahasik mo doon? Kawalan na naman ng pag-ibig. Kawalan ng pakikipagkaibigan. Nagiging tayo pa mismo, nagiging virus pa tayo sa maraming Christian. Kaya nga, we need to pray to overcome our isolation. Kailangan na ma-break po natin yun. Kailangan, hindi tayo maging isolated Christian, kailangan meron ka na talagang besi-besi dito. Amen? O, umpisahan mo na ngayon, yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, pwede na tayo maging magkaibigan, magmahalan tayong dalawa. Tapos mahalin na natin lahat. Ganun po yun. Amen? Huwag makasarili. Kasi pag makasarili po kasi, hindi tayo tumatagal kay Kristo yan. Kaya nga pa hindi nangiinvolve sa ministry yan because of walang love eh. Walang pakikipagkaibigan eh. Kaya hindi nagiging matibay. Kaya nga dito, sabi dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga anumang gagawin nila. Nagiging matibay, nagiging mabunga. Kaya pala hindi tayo makakakay, ha? Kunyari, magkakasama kayo sa kayo, pero magkakaaway pala kayo. Hindi kayo. Pagka magkaibigan kayo, humayo kayo, marami magiging bunga. Sabi, marami ang bunga ng
po dito yung talaga magkaibigan. Yung nagmamahalan, hindi nagbabangayan para makaakay, makapagligtas. Amen? Amen. Number 3, ministry reaches the lost and hurting. Amen? Amen. Eh kung wala kang pag-ibig, paano ka magkakaroon talaga ng ganitong ministry? Amen? Amen. Kasi kung wala kang pag-ibig, ano ba sa akin na meron ka doon sa mga ligaw, sa mga wala pa sa Panginoon, doon sa mga nagdadalamhati, kung wala kang pag-ibig, wala kang pakialam dyan. Kaya nga, ang tawag po dyan is the hand of Christ. The word says, Jesus, when we care for the sick, poor, and lonely. Ang tawag ngayon sa iyo is not an isolated Christian na dapat. Ang tawag na sa iyo is a Christian, the hands of Christ. Ikaw na ngayon yung kamay ni Kristo. Bakit? Kasi yung mga bagay na ginagawa ni Jesus, ikaw yung representante niya na gagawa nito ngayon. Amen? Amen. Kaso, paano po tayo magiging hands of Christ kung halimbawa, ang mundo mismo hindi tayo nakikita na ginagawa rin natin yung ginawa ni Jesus doon sa mga may sakit, doon sa mga mahihirap, at doon sa mga nalulungkot at nalulumbay. Amen. Amen. Kaya nga pagkakasarili ka, you're not the hands of Christ. Amen? Amen. Amen? Amen. Nakikita mo ba? Nakikita tayo ng buong mundo bilang mga kamay ni Kristo kung marunong tayong pahalagahan yung ating ginagampanan para kay Kristo. Kaya kapatid sa Panginoon, dapat patunayan po natin yun that we are all the hands of Christ Jesus. Amen? Amen. Kamay ka, hindi ka talampakan. Amen? Kamay ka ni Christ. Maintindihan mo kung talampakan ka ni Christ eh, kasi lagi ka na iipit ng paa niya eh. Lagi ka natutugtungan kaya hindi ka makagalaw. Hello? Pero pagkakamay ka, maraming ginagawa ang kamay eh. Amen. Amen? Amen. Eh, ang paa, ginagawa lang niya, magkakulat siya. Kundi sana ang ginagamit sa paghahayo. Mateo 25 verse 40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahabag sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. So which is, we are the hands of Christ. The hand ministry is to be the hands of Christ for others. Kailangan nagiging beneficiary po tayo. Nagiging benefits po tayo para sa marami. Amen? Kasi dapat lahat ng gagawin ng ating kamay, ang makikinabang nito, hindi yung sarili mo, kundi yung karamihan. Amen. Hindi yung kaligtasan mo, kundi kaligtasan ng marami. Hindi yung para secure ka, kundi secure ang marami. Yun na po yung tinatawag na hands of Christ. Having ministry is to be part of missions of reconciliation. Yun yung tinatawag na talagang pinakamahalagang ministeryo natin sa church. Hindi naman po yung pag-awit nyo dito, hindi yung pagsusawit, hindi yung pagsasayaw nyo po dito, kundi yung maging part po tayo ng tinatawag na missions for reconciliation. Nagpapanumbalik tayo ng isang makasalanan para kay Kristo. We are called to be an ambassadors sharing God's message of peace with a lost world. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, hindi po tayo city Christian lang na nakaupo na ako yan, kundi we reach the lost. Amen. Inaabot po natin dapat yung mga kaluluwa na wala pa kay Kristo, nag-aakay tayo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung halimbawa nakikinig ka sa Panginoon, marami ka napapakinggang aral, natututunan mo, pero hindi mo ginagamit, walang say-say po yun. Ngayon, kung halimbawa nakaupo ka dyan, nakikinig ka, at pagkatapos nito, yung mga napakinggan mo, ina-apply mo, nakakapagligtas ka ng kaluluwa, ibig sabihin nun, it is your ministry. Ministry ka sa Lord. Pero gusto ko po malaman po ninyo, dapat kalakip yung pag-ibig. Dahil kung wala yung pag-ibig ni Kristo, so tayo po yung kamay ni Kristo, kung wala yung pag-ibig, useless pa rin. Mag-aakay ka, pero dadalhin mo lang sa church, at pagkatapos, wala na. Dapat natin yung pag-ibig, mamahalin mo siya, gagawin mo siyang kaibigan. Katulad ng ginawa sa atin ng Panginoon, hindi na tayo tinuring na alipin ng Panginoon, tinuring tayong kaibigan. Amen. Bilang kaibigan, kundi best friend, closest friend pa sa Kanya. Amen. Kaya gusto ko po na malaman po ninyo, pag tayo nag-aakay, dapat maging kaibigan ko.
Amen. Amen. Hindi lang basta dadalhin mo siya sa church, o magsimba ka. Wala yun. Hindi ganun. Dapat pag dinala mo siya sa church, ipapakilala mo siya, ito ang bago kong kaibigan ngayon. Amen? Amen. Huwag mong iiwan yun. Dapat tutulungan mo pa siya. Palaguin mo pa siya. Pagyayamanin mo pa siya sa Espiritu ni Kristo. At iimbatan mo siya ng pag-ibig ni Kristo para na sa gano'n, siya ay maging isa kay Kristo. Amen. Tandaan niyo ang pag-aakay po, no? Hindi lang basta dinadala lang sa church. At pagkatapos ito, bahala ka na. Kung ayaw mo na magsimba, okay na. Hindi gano'n. Hindi akay ang tawag doon. Salakay. Amen? Sinalakay mo lang siya para masabi mo na, Lord, ito, may ministry ako sa iyo. Hindi gano'n. Aalagaan mo yung gagawin mong kaibigang mahal yun. Amen. 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 Naintindihan po natin? Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kami mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Amen? Amen. Dapat mapanatili mo yun at hindi na mabilang sa alipin, kundi bilang kaibigan namin ni Kristo. Amen. Amen. Our job is to bring them to Christ. And that was our great ministry in the church. Amen. Kaya sabi ko nga po sa inyo, wala sa isa kung nagsisimpa ka lang. Wala sa isa kung nakikinig ka lang. Ang dami kong natutunan doon kay Pastor. Ang gaganda ng mga mensahe niya. Saan mo ginamit? Nagandahan ka nga, pero wala namang impact. Wala namang silbi. Bakit? Hindi ginamit sa iba. Para magkaroon ng kaibigan bago ang Panginoon. Fulfilling the Great Commission, a healthy ministry outwardly focuses on making disciple, not just inwardly focusing on self-maintenance. Huwag natin ginagawang maintenance ng pagsisimba. Amen? Amen. Yung parang ba lang sisimba ako, para na sa gano'n, ma-maintain ko yung kaligtasan ko. Come on, hindi gano'n. Kailangan meron tayong tinatawag na healthy ministry outwardly focused on making disciple. Amen. Sa pagsisimba mo, ikaw nakakabuo ka na ng mga disciple. Okay, palitan namin yung term ng disciple, kaibigan. Na madadala ko para maging kaibigan din ni Kristo. Amen. Ganun yan, yung ibang way or term na pagdi-disciple. Yung nag-aakay ka, ituturing mo siyang kaibigan as well as ipapakilala mo siya kay Jesus para maging kaibigan din ni Jesus. Yun yung tinatawag na fulfilling the Great Commission, which means that was the great ministry of a Christian. Amen? Pag ito, nagagawa mo itong mga bagay na ito yung, kumbagay, gawain na kung saan ay talagang magiging worthy talaga sa Panginoon. Amen? Tingnan natin, sabi dito, a worthy labor. God does not forget your work and to love you show for His name. Yun daw ating gawain, yung labor natin, yung work natin, and yung love po natin, kailanman po nito, hindi talaga makakalimutan ng Lord yan. Kaya nga yung love for our own son, it is forgetful. Nakakalimutan po yan. Kaya nga, yung pag-ibig po natin sa kapwa natin, na maghahatid sa kanila sa pagkaligtas, yan po yung tinatawag na worthy labor, na pagdating ng araw, paparangalan ka ng Panginoon yan. Sabi ng Hebrew chapter 6, verse 10, mga tarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal ng inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Our worthy labor is serving others for Christ. Kumbaga parang naglilingkod ako para sa inyo at kayo'y naglilingkod din para sa akin. At tayo naman bilang nagkaisa kay Kristo, maglilingkod tayo para sa mga tao wala pa sa Panginoon. Ulitin ko po sa inyo, yung
ating worthy labor is serving others for Christ. Ang ibig sabihin, naglilingkod ako sa inyo sa pag-disciple ko sa inyo, na pagtuturo ko po sa inyo, at kayo na may maglilingkod sa akin. To support whatever missions that I have. To support whatever vision that given to us by God. Sinusuportahan niyo yun. Yung mga pangangailangan natin for a mission, sinusuportahan niyo, kaisa ko kayo doon. At yun po yung tinatawag na napakaganda na gawain po natin para sa Lord. Na magtutulungan po talaga ng napakahalagang bagay pagdating ng araw. Amen. The call to action. Move from being a consumer to a contributor in your local church family. Anong ibig sabihin po nito? Yung tayo po ay nababago na mula sa pagiging tagapakinig natin patungo sa pagiging tagapaglingkod. So dapat po tayo ngayon, gumagawa na po tayo to edify this church, the body of Christ, to unify one another in Christ, to have an active spirit in Christ Jesus. Yun na po yung dapat na ginagawa po natin. At kapatid sa Panginoon, kung hindi pa po tayo prepared doon sa mga bagay na yun, isipin mo kung may isa-isa yung bagay na ginagawa mo. Yung pagpunta mo sa church, tingnan mo kung meron isa-isa po yun. Tingnan mo kung meron magiging mahalagang bagay po yun. Tingnan mo kung worthy of labor mo yun para sa Lord. That is not labor. Being a consumer in your church, I tell you, ikaw yung laging pinaglilingkuran. Hindi ikaw yung naglilingkod. Tandaan nyo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay naglingkod din. At hindi siya yung pinaglingkuran. Napakita po ang Panginoon, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod para sa karamihan. At ayaw naman po tinawag ng Panginoon, hindi para paglingkuran, kundi para tayo maglingkod. Kaya kapatid sa Panginoon, dapat tayo po lahat, ipakita po natin na kailangan meron tayong ministry. Kaya sa'yo po dapat magsitayo. Pag-isipan mo lang natin, kung ayaw mong masayang lahat ng bagay na ginagawa mo. Minsan, alam nyo, karamihan po sa atin, hindi natin namamalayan, even though we thought that we are serving God already. Pero alam niyo kung minsan, parang natataas po natin yung sarili po natin. At alam niyo ba ang ibig sabihin po nun? Tayo yung pinaglilingkuran. Dapat tayo po, yung bispo maglingkod. Inaabot po natin yung ibang tao. Kailangan maging benepisyo po tayo ng kaligtasan sa marami at hindi lang para sa sarili natin. Kung natin hayaan na hangaan tayo ng tao, kung hindi naman po tayo nakakapagligtas. At simula sa oras nito, dapat na yung ministry na meron tayo ay yung ministry na talagang dinisenyo ng Panginoong Jesucristo ayon sa panawagan mo sa Kanya. At yung bagay na yun ay ang pagliligtas. Yung pag-ibig natin para sa mga taong wala pa sa Panginoon. Umpisahan mo na ngayon sa oras na ito. Huwag mo sayangin yung pag-church mo. Huwag mo sayangin yung mga bagay na napapakinggan mo. Gamitin mo ito para makapagligtas ka. Para makapagdala ka ng isang kaluluwa. Para maging kaibigan din ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Panginoon sa pagkatapakabuti ng Diyos na ito. Inaasahan kita dito sa puso ko. Ingatan ka upang di na masaktan. Wala sa puso ko at isip ko maging sa dalan. Lagay mo sa puso ko na maging kaibigan ng lahat ng nandito ngayon. Matutunan ko na lahat ng nalawin
Paglingkuran mo siya ng ganap. Paglingkuran mo siya ng buong katotohanan. Hindi paglilingkod na lang sa sarili. Do not use this church to be your maintenance. Focus on the visions of Christ. Kapag outwardly, nakapokus tayo sa pagliligtas ng kaluluwa. Gamitin mo yung buhay mo para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Serve God! Serve God! Paglingkuran mo ang Diyos sa buhay mo. Pag tumayaan na ikaw ang paglingkuran ng tao, ilapit mo ang maraming kaluluwa kay Kristo. Ilapit mo ang mga kaibigan mo. Ilapit mo yung mga pamilya mo. Ilapit mo yung mga kaklase mo. Ilapit mo maging yung kasamaan mo sa mga trabaho. Ilapit mo sila lahat kay Kristo. And that was our ministry in God. Hallelujah, glory to Jesus. Lapit mo Bigyan mo ng kawalan at pagpapalingkod mo kay Jesus. Hallelujah, glory to Christ. Managis kita sa'yo'y sumasamba. Lapit na ako sa'yo, aking Ama. Sabi ng Lord, bumuo ka ng kaibigan na nakita ngayon. Ituring mo siya na tapat, wagas, at punong pag-ibig na kaibigan. Hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon kung hindi mo inuungkol yung pag-ibig mo sa mga kapatiran. Kung mayroon kang unang-unang mamahalin, mahalin mo ang mga kapatid kay Jesucristo. Dahil pagka dito pa lamang po, nasimulan mo na yung pag-ibig mo sa mga kapatiran, hindi na po mahirap na ibigin, mahalin yung mga tao sa labas. Dahil si Jesus, noong una pa man, inibig na tayo ng Lord. Minahal niya na tayo nung tayo'y kaaway pa. Nung tayo'y makasalanan pa. At hindi po yung gusto ng Lord na umiral sa puso ng bawat isa sa atin. Pag-ibigan tayo bilang mga totoong kay Kristo. Iwasan ang pagkakagatan, pagsasakmalan. Mahalin natin maging ang kaaway. Mahalin natin ang bawat isa. Mahalin natin yung mga makasalanan. At ituring natin kaisa sila kay Jesucristo. At sa oras niyan, kapag nagawa mo na yung mga bagay niyan, makikita mo kung paano talaga ang totoong paglilingkod sa ating Panginoon. At dalangin ko sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, unawain niyo po mabuti ang lahat ng mga bagay nito sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Upang sa ganoon, hindi po tayo magmalaki at hindi tayo magmataas, kundi patuloy na magpakumbaba po tayo sa isa't isa. Upang mapaglingkuran po natin ang bawat isa at tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po nahatay manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy po kami humihingi sa iyo ng karagdagang kaalaman at kaunawaan sa mga bagay nito na itinuro mo po sa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat batid po namin, O Lord, nung una, akala namin, Panginoon, kami mga lingkod mo na. Subalit, ang daming bagay pa po pala, Panginoon, na hindi kami nauunawaan. O bakit nasasayang lamang po ang aming paglilingkod, O Lord. Panginoon, this time, Lord, itatak mo sa puso namin ang mga bagay nito. Katulad ng mga bagay na ipinakita ko po sa amin bilang napakagandang halimbawa upang kami, Panginoon, ay maglingkod at hindi lamang para paglingkuran, O God. Kundi sa ganang paglilingkod po namin sa iba, ay makapagligtas kami ng marami, O Lord. Panginoon, simula sa oras dito, Lord, hindi na kami magiging makasarili. We are no longer an isolated Christian. Kundi kabahagi na po kami, Panginoon, at kaisa na po kami ng lahat ng kapatiran na narito ngayon, O God. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging close kami, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. At yung pagmamahal, Panginoon, ay mag-umapaw sa aming mga puso,
bilang magkakapatid sa iyo, Panginoon, at magkakaibigan. Maraming salamat po, Lord. Gabayan mo po kami, Panginoon, upang maging Panginoon, ang lalim ng aming pag-ibig sa iyo, Lord. Ang aming pananampalataya, O God. At higit sa lahat, Lord, may involve ang aming buhay, Panginoon, at magkaroon kami ng ministeryo para sa iyo, O Lord. Panginoon, maraming salamat po at sa aming pag-uwi, O God. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maluwalhati mo kaming ihatid sa aming mga tahanan, O God. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw pa rin ang Diyos na maghahari sa amin sa araw-araw, sa isip, salita, at sa aming mga gawa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat tahanan namin, O Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat katuhayan. At hayaan mo ikaw, ang Diyos, na mag-provide sa amin ng lahat ng bagay na pangangailangan namin sa araw-araw. Upang hindi na kami magkulang, O God, at dyan sa ganon, magamit po namin, O Lord, upang mayugnayin po namin ang aming buhay actively para sa iyo po lamang, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Bless mo po ang church dito, Lord. Pagpalain mo ng pag-ibig sa isa't isa, pagpapakita, pagtutulungan, pagsasamahan, pagkakaisa, Panginoon. Sa puso namin ang Espiritu na nag-uugnay-ugnay sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Maluti mo po ito ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang hindi na maagaw pa ng kaaway, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyo po namin, Lord. Binabalik ang lahat ng kapulit karangalan sa tanging pangalan mo po lamang. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.